Ang unang salita ng ating Panginoong Hesus na sinambit sa Lucas chapter 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Itong mga salita na binanggit ng ating Panginoong Hesus ay katuparan ng hula ni Isaiah doon sa aklat ng Isaiah 53:12. Ang sabi, inako niya ang kanilang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang Panginoong Hesus ay ipinako sa pagitan ng dalawang makasalanang kriminal. Hinubaran ng mga sundalo at ang kanyang mga damit ay pinagsugalan. Dahil dito, naganap ang hula sa awit chapter 22 verse 18. Ang aking damit ay kanilang pinaghati-hatian. Ang hinubad kong tunekay kanilang pinagsapalaran. Ang Panginoong Hesus ay gustong ipapatay ng mga Hudyo ng mga panahon na yun. Dahil sa pag-akala nila na si Jesus ay taliwas sa kanilang mga turok. Na si Jesus ay hindi ang Kristo. O si Jesus ay hindi ang Misaya na kanilang hinihintay upang magligtas sa kanila. Kaya naman, ninais nilang ipapatay si Kristo. At pinahuli si Kristo, si Jesus, sa mga kawal at pinakulong ng walang kasalanan. Binugbog, pinaglaruan, pinagtawanan, at dinuraan. Higit pa roon, siya hinagupit ng ilang ulit at hindi mabilang. Halos na puno ng malalalim na sugat at dugo ang kanyang katawan. Mga braso, paa, at ang kanyang mukha. Halos hindi na siya makilala. At higit pa ron, si Jesus ay naglakad ng may buhat-buhat na krus papunta sa tinatawag nilang bundok ng bungo upang doon ipako sa krus. Nang si Jesus ay ipako na sa krus, nakita niya ang mga sundalo, pinagsugalan ang kanyang mga kasuotan at tumanaw din siya sa karamihan. Nakita niya ang mga taong ninais siyang ipapatay. Nakita niya ang mga Hudyo, mga maniningil ng buwis, mga nangangalunya, at iba pang mga makasalanang tao. At nahabag si Jesus sa mga ito. Kaya sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mga sinabi ni Jesus na ito ay may tatlong kahulugan. Una ay yung panalangin ng may pag-aalala. Pinanalangin ni Jesus ng may pag-aalala ang mga taong ito dahil nahabag siya. Dahil nakita ng Panginoong Jesus na sila'y mapapahamak sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, panalangin ng kapatawaran. Sinong tao ang makakapagpatawad, makakapagbigay ng tunay na kapatawaran sa mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan? Sa mga taong bumugbog, nagparusa, nagpakulong sa kanya, ay nagawa niya pa rin magpatawad. Walang ibang nakagawa nito kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At dito na po pumapasok yung pangatlo. Makakapagpatawad po ba tayo ng walang pag-ibig? Sa kaugalian ng mga tao, pwede. Para bang ganito? Pinapatawad na kita pero huwag kang magpapakita sa akin. Huwag ka nang lalapit sa akin kasi baka hindi ko alam kung ano magawa ko sa iyo. Ngunit ang kapatawaran na iginawad sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi katulad ng kapatawaran ng mga tao.
Dahil ang kapatawaran na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ay kapatawaran na may pag-ibig at tunay na kapatawaran. Doon pinatunayan ni Jesus ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang una sa itong huling wika ang sinambit ni Jesucristo